Paborito kong linggo ngayon. Araw ng subasta para sa mga dealer, tama? Bumili ako ng 2020 Land Rover Discovery HSE, supercharged na 6-cylinder, 80,000 milya sa New Hampshire. Dealer auction ng $16,000. Pinadala ko ito sa Florida ng 1,000. Nagpalit kami ng preno, langis, at alternator na halos $1,000 din. Umabot na sa mga $18,000 ang nagastos ko sa kotse. Hindi ito sikat sa Hilagang Silangan, pero dito sa Florida, na ipapakita ko mamaya sa video, sobrang sikat ito. Pupunta tayo sa dealer auction para subukang ibenta ito at kumita. Ako si Craig ng Flying Wheels. Tara sumama. Titignan natin yung Blackwing CTS-V may Porsche Z06 at C7 din doon. May V8 392 Hemi Jeep Wrangler doon at iba pang sasakyan na dadaan. Pero balikan muna natin ang sasakyang ito. 2020 Land Rover Discovery HSE na may supercharged inline-6 engine, 20-inch at upgraded off-road na gulong. May sapat na lakas talaga ito at 4-wheel drive na may off-road package. Kaya makikita mo dito, meron kang terrain package at malaki ang display mo na naka-on. Halos kamukha ng Range Rover 2020 ang instrument cluster na ipapakita rin namin mamaya sa video. 5 pasahero ang kasya, walang third row pero may sunroof, maraming likod na upuan, espasyo at comfort. Kapag pinindot ko, kusa magbubukas ang hatch. 2 susi, 2 remote at WeatherTech mats ang kasama. Isang owner lang at maayos alaga ang sasakyan. Ngayon, ibebenta natin ito sa auction at titingnan kung kikita tayo. Pagkatapos ng repairs at shipping, mga $18,000 ang nagastos ko. Pero ginagamit ko na ito ng 8 buwan, kaya napakinabangan ko na rin. Push to start din ito. Imbes na Range Rover, Discovery ang meron tayo dito, pero halos pareho lang ang interior nila. Bilang dealer, may access ako sa halos lahat ng sasakyan at nagagamit ko sila. Dahil dito, natututo ako at nalalaman ang gusto at ayaw ko sa mga ito. Ang ideya ay tinetest drive mo pa ang mga sasakyan habang pagmamay-ari mo. Kaya laging for sale ang mga ito. Kung may dealer's license ka, lahat ng may dealer plate ay dapat for sale. Kaya halimbawa itong sasakyan na ito, kailangan nakalista ito na for sale. Kailangan nasa ilalim ito ng insurance namin. At pwede ko itong imaneho at pag-aralan ang sasakyan na ito at kung may problema man dito. Mas nakikilala ko ang sasakyan at nalalaman ang kailangang ayusin, kaya mas maganda ang kalidad ng binebenta namin. Habang binebenta, pwede mong imaneho. Yan ang benepisyo rito. Katulad ng Land Rover, minamaneho ko na ito ng 8 buwan. Habang binebenta sa New Hampshire, may nais bumili roon. Pwede naming ipadala pabalik at ibenta o ibenta ng wholesale sa dealer auction at kunin ang kita pagkatapos. Kaya kung hindi ito mabenta online kahit saan sa bansa, pwede naming ilagay ito sa wholesale at habang naghihintay, pwede ko itong imaneho at i-enjoy hanggang sa magdesisyon kaming ibenta na ito. Dati, nagkaroon ako ng 22 Range Rover na magaganda pero mahal, umaabot ng 60,000 bawat isa. Wala namang dahilan para gumastos ako ng ganoon kalaki sa Range Rover. Kaya ibinenta ko iyon at nag-downgrade ako sa sasakyang ito. Yung kasya ang pamilya ko, komportable, at hindi ko masasabi na sobrang maaasahan, pero sapat na ang pagiging maaasahan nito. Sa loob ng 8 buwan na pagmamay-ari ko nito, kakabili lang namin ng bagong Jeep Wrangler Rubicon 4xe, kaya hindi ko na kailangan ito. Ibebenta na namin ito. Habang naghihintay, tingnan natin ibang sasakyan tulad nito, 25 CTS-V Blackwing. Bakit pa ako may Corvette kung may ganito? Meron tayong carbon fiber na spoiler, asul na labas na may itim na accent, CTV Blackwing na may midnight na gulong, at tinawag ko itong midnight wheels. Gawa-gawa ko lang yun, parang eksperto ako. Tingnan mo ang leather na upuan, carbon fiber accents, at V insignias sa manibela. Ang ganda ng sasakyan na ito. Hand-built ito, 6.2 litro V8 na may 600 at 68 horsepower at halos 600 at 59 foot-pounds ng torque. Gawa mismo ni Brandon Andres ang makinang ito. Kamangha-mangha. Meron pang kakaibang astig dito. Narinig mo na ang andar at pinaandar ko na. Pero tingnan mo pa ito. Pag pinindot ko dito, nag-iiba ang tunog ng tambutso at pumapasok sa V-mode. Ilalapit ko ngayon ang camera sa tambutso para marinig mo ang kaibahan ng tunog. Hindi ka panipaniwala, may manual na 7-speed transmission pa. Bakit ako bibili ng Corvette kung may kotse namang kasya ang pamilya ko at mas malakas ang horsepower?
Supercharged na makina tulad ng sa Corvette ko. Tapos 6 na bilis na manual na transmission. Parang, hindi mo na nga makukuha ang opsyong yan sa maraming kotse ngayon. Makukuha mo lang sa Camaro at sa Cadillac. Wala ka ng ganyang opsyon sa Corvette. Ngayon, nagbayad ako ng 112,000 para sa Corvette E-Ray na parehong kulay. Itong kotse, P76,000, 700 lang at mas mura kaysa sa Corvette ko. Sa totoo lang, halos pareho din ang handling nila. Oo, mas malaki ito, mas mabigat at hindi ito mid-engine, pero kasya ang buong pamilya ko dito sa mas murang halaga at mas mababang lakas. Sabi ko nga sa'yo, mas popular ang Land Rover Discovery sa Timog. Heto pa ang isa. Ito ay isang 20-23 modelo. Tingnan natin, 20-24 na may 9,000 milya. Ang akin ay 20-20 na may 80,000 milya. Malaking pagkakaiba. Pareho lang ang sasakyan, iba lang ang shifter at mas malaki ang display. Halos pareho pa rin ang estilo at may konting upgrades. 20 hanggang 24, pareho ang manibela at may discovery. Mas malaking tablet at ibang shifter, pero halos pareho pa rin. Sa labas, halos magkapareho ang itsura ng mga sasakyan. At may isa pa sa tabi, kaya makikita rin natin ito dito. Mula sa parehong dealer, may 24 na kotse na may 8,000 milya kapareho ng itsura ng kotse ko na ina-auction ngayon. Ito ay 2024 Land Rover Discovery S Turbo na 4 na silindro. Sa akin, supercharged 6 na silindro. Naghihingi sila ng $50,000 para dito. At sa kanilang lokasyon, 69 naman ang hinihingi nila para dito ulit. 24 na Land Rover Discovery S na isa pang 4 na silindro na turbo. Ngayon, ito ang kotse ng araw ko. Bumili ako ng Jeep Wrangler Rubicon na 4x8 4 na silindro turbo hybrid. Parang Jeep Compass din ang pakiramdam sa pagmamaneho. Hindi ko gusto dahil kulang sa lakas, parang mura ang gawa at maingay. Pero itong isa, may 300 at 72 Hemi. Tingnan mo, bumaba ang hakbang. Magkapareho kami ng interior, pero dito may 372, sa akin Rubicon lang. Pareho talaga ang interior. Pakinggan mo ito. Kung pupunta ako dito, makikita mo yung dalawang susi, pareho lang ng susi sa akin. Pero kapag pinindot ko itong button dito, ganyan dapat ang tunog ng Jeep, ganyan din dapat ang tunog ng Bronco. Bakit hindi na lang ganyan ang option sa lahat? At saka, 80,000 na Jeep Wrangler yan. Sobra talagang mahal para sa akin. Okay lang 40 hanggang 50,000 pero sobra na ang 80,000 para lang sa Jeep Wrangler na may V8. Hindi, salamat, dito na lang ako sa Jeep Compass ko. Maganda rin yun. Sa South, mabenta ang Land Rover Discovery. May Ranger kami dito at may Range Rover sa baba. Ang daming Porsche at Ranger dito, parang saan-saan sila. Grabe, Z06, tingnan natin. Gusto ko yung lower lip. At anong tawag mo dito sa mga ito? Ano bang tawag sa mga parting ito? Hindi na ako mag-iimbento ng pangalan. Siguro rap ito, di ba? Hindi ko alam kung may ganitong kulay na option, kaya tingnan natin. Hindi. Ito talaga yung kulay. Wow, ito talaga yung kulay ano. Akala ko rap lang yan. Astig niyan, kakaiba ang kombinasyon ng blue at pula. ZO6 na nasa auction ngayon. 2023, may 9,000 milya. Gusto ko ang pakpak, carbon arrow wing at tinted na taillights. Wrap talaga yan, hindi pintura. Puti ba dati ang kotse na to? Sige, puti talaga originally ang kotse, isang 19 Grand Sport. Pero naka-supercharge ito. 7-speed manual ba ito? Hindi ko gets bakit ni-wrap nila ito sa matte silver. Maganda naman ang kulay. May isa pang Ranger dito. Kahit bumili ako ng Wrangler, gusto ko pa rin ng Bronco. Sana may V8 sila. May V8 ba ang Raptor R? Di ko alam. Gusto ko yung all-white na Bronco na may itim na bubong ang astig pa ng interior. Mas gusto ko pa ito kaysa Wrangler ko, pero karamihan 4-cylinder din, gaya ng Wrangler ko. Ayoko ng Bronco dahil 4-cylinder turbo siya. Pero bumili rin ako ng 4-cylinder turbo na Jeep. Electric nga lang, eco-friendly na ako, di ba? Magre-review din tayo nito soon. Gusto kong gumawa ng Bronco project kung saan gagawin kong mukhang retro. Parang gusto ko yung bagong Bronco magmukhang 1970 na Bronco. At siguro kulay baby blue o puti. O hindi ko na alam ngayon, basta yung parang ganun. Ang CT5 Blackwing ay parang M5 ngayon, pero hindi ito M5. Parang M3 ito, pero siguro 330 na may M-package upgrades. Silipin natin, 2022, 330.
Gusto ko talaga yung asul at makikita mo dito. M Performance. Kaya may M upgrades tulad ng M na gulong, kulay M na may itim na trim at M Performance Package, pati sa floorboards sa ibaba. Kahit hindi ito M, pwede mong i-upgrade para makuha ang mga M package options gaya ng nakikita mo dito. Ang 330 na makina ay sobrang lakas, madaling i-tune at masayang i-drive. Kung kukuha ka ng 5M5 kasama ang 4-tuldok 4L Twin Turbo V8, sa tingin ko all-wheel drive sila at sobrang saya gamitin. Napaka-reliable pa rin nito kahit umabot ng 60,000 o 70,000 milya. Mas maganda talaga ang makinang ito kaysa sa 0.4 liter. Nakakita na ako ng 4.4 liter na sobrang mausok. Wala akong nakikitang problema sa makinang ito. Aston Martin ba yon? Parang ganun tunog. Tinitingnan ko ang R8 at ito ang pumukaw ng pansin ko. Sobrang abot kaya. Maganda sa Aston Martin, exotic at supercar ang itsura at pakiramdam. Kapag binuksan ang pinto, umaangat ito pataas, hindi lang basta palabas. Aston Martin ito na may 100 horsepower, 4 litro, twin turbo 5 AMG Mercedes na makina. Mas maaasahan na ito kaysa sa mga dating Aston Martin. May AMG na teknolohiya, pagiging maaasahan, at performance, hindi tulad ng mga English na tagas ng langis. Alam kong may magagalit sa sinabi ko, pero ang mga sasakyang ito ay hindi aabot ng $100,000 at mukha pa ring supercar. Pwede mo itong iparada sa tabi ng Huracan at Aventador sa car show at astig pa rin ang dating. Tingnan mo ang mga dashboard na ito. Ito ay isang wow na kotse na hindi wow ang presyo. Tapos, makikita mo ito. Tama. Heto ang 2022 Aston Martin DBX. Yung family-friendly na kotse kasya 5 tao. Pareho silang may 4-liter twin turbo 8V at bucket racing seats sa SUV. Kung hindi mo afford ang Lamborghini Urus, may alternatibo ka. At hindi mo maririnig na sinisigawan ka ng Audi lang yan, na talagang nangyayari. Tanungin mo kahit sino na may Urus at makinig sa komento ng tao. Lahat ng hater, sasabihin nila, Audi lang yan, SUV lang yan, na may 580 horsepower. Ang kambal ng Lamborghini Huracan ay ang V-Audi 8. Sabi ko nga, Audi lang yan, di ba? Lamborghini Huracan at Audi R ay magkapatid na kotse. Parehong makina, platform, mid-engine, performance, at magkamukha ang interior. Pero Audi lang ang makukuha mo, Alin. Mas gusto ko itong kotse kaysa Lamborghini kasi pwede ko itong ipaservice sa Audi at Volkswagen na parang life hack. Pwede rin naman sa Lamborghini, pero iba pa rin. Kung papasok ka sa market na to, punta tayo sa Chevy Super Sport Roadster na may 5-tuldok 3 LB8. Mga truck sila, convertible din, medyo parang Corvette, medyo parang hot rod, astig sila, at medyo abot kaya na ngayon, tapos may magandang horsepower din. Gusto ko sanang sabihin na may 6 na litro ito, pero sa tingin ko 5.3 lang talaga. At may tubig tayo sa sahig, hindi lang basta kaunti, kundi medyo marami-rami. Hindi ito magi-start. Ay teka, ayan, naubusan ng gas. Oo, naubusan ng gasolina. Hindi pala naubusan ng gasolina. Baka fuel pump ang sira kasi may 1 quart pa ang gas. Ayun na. Ayos na ang tunog. Sa lumang video, nabanggit kong gusto kong pumasok sa merkado ng Aston Martin, Audi R8, Lamborghini at Ferrari. Nalulugi ako sa Ferrari at Lamborghini dahil sa dami ng trabaho at gastos sa maintenance. Malinaw kong sinasabi. Noong nakaraang linggo, nanalo ako sa isang auction sa New Hampshire. Ang isang 99 na Honda Prelude ay nagdala rin sa akin ng kasiyahan kahit na nagkakahalaga lang ito ng $1,780 tulad ng kasiyahan na nakuha ko mula sa aking Ferrari 370. Mas maaasahan, matipid sa gas, mura maintenance at mabilis maibenta. Sa totoo lang, mas malaki pa kinita ko sa Honda Prelude na yon sa $2,000 kaysa sa Ferrari. Gusto ko magmaneho ng exotic na kotse kaya ako pumunta sa Florida. Hindi ito full-time na trabaho, libangan lang at para sa kasiyahan. Mananatili ako sa kung ano ang bagay sa akin. Yung mga bagay na nagpapasaya sa akin, na mura lang, babalik ako sa mga murang sasakyan na nagpapasaya sa akin. Hindi lang Ford Fusion, pero tulad ng Super Sport Roadster, siguradong magiging masaya ako doon. Ayusin, linisin, kumpunihin ang tagas, gawing maayos, tapos ibenta para kumita. Tulad noong 1,000 at 2 Ferrari na halos lahat ay galit sa akin. Oh, gusto mo ba ng ganong Ferrari? Kailangan mong bumalik sa pangkaraniwang tao. Tama ang sinabi ng kapatid ko, si Adam Altogether. Mag-focus ka sa pangkaraniwang tao. Ano ba ang gusto ng lahat? Ano ang kaya ng lahat? Mag-focus ka sa mga bagay na iyon. At sa totoo lang, pareho lang din ang saya na naibibigay nila sa akin. 35,000 pisong kotse buong araw. Ganoon kami, ako, tatay ko, at kapatid ko. Doon talaga, kahit na parang kabaligtaran ang sinabi ko,
Kabaligtaran naman itong bagong-bagong Range Rover na ito. Tingnan mo kung gaano kalapad at kahaba ang likurang pinto nito. Grabe. Weird kasi akala ko malaki talaga ang legroom. Halata na in-extend nila ang likod para malagyan ng third row. Kaya ito ay Range Rover na may ikatlong hanay ng upuan. Ini-extend na, kaya mahaba ang pinto. Pero bakit hindi na lang i-extend tulad ng Suburban imbes na gawing sobrang laki ng pinto? Ang laki, sobrang laki ng pinto. Bakit hindi na lang gawing pantay-pantay ang laki ng mga pinto? Tapos i-extend na lang yung likod gaya ng ginagawa nila sa Defenders? May nakita ako sa kabila ng Lexus na to. Nakalimutan ko na kung ano yon pero alam kong interesado ako. Ayan, interesado nga ako. Isa na namang Cadillac Apex Wheels V. 6-cylinder V ba ito? May option kasi na 6-cylinder supercharged. Twin ba ito? Sa tingin ko, twin turbo Blackwing yung CT, may manual option pa. Pero sigurado akong twin turbo siya. 3.6 na litro kumpara sa CT. 5 na may automatic supercharged 6.2 litro, kaya tingnan natin. Oh, 6 na silindro ito at tingin ko twin turbo. Tama ba? Ang lakas pa rin ng makina. Masarap imaneho ang kotse pero di ko gusto ang 3.6L na makina. May issue sa timing chain ang lahat ng GMC Acadia at Chevy Traverse. Parang bumibili ka lang ng Chevy Traverse engine na may twin turbos. Simulat sa pool, di talaga maaasahan ang makinang ito. Pero sigurado akong inayos at ginawang mas maayos. Pero ang dami kong naging problema noon, mga taong 2008 hanggang 2015. Kaya medyo nadismaya na ako sa makinang ito ngayon. Ngayon, tingnan mo to. Meron din itong V-buttons. Kapag pinindot ko ang V-button, bumubukas ang exhaust. Maganda ang itsura. Maganda rin ang tunog ng 6-cylinder na to. Sige, magsisimula na ang auction. Gusto ko rin kayong i-update tungkol sa dealership ko sa Florida. Kaya sasamahan ko kayo sa auction. Tapos ikukwento ko kung ano na ang nangyayari sa Florida. Kasi magsisimula na kami ng opisyal na dealership dito. Kaya i-update ko kayo tungkol doon mamaya. Nagbibid ako ngayon sa isang Corvette. Oo, 2002 na Corvette na supercharged, 71,000 milya na ang tinakbo. Manual transmission, 9,500, mas maganda kaysa 9,700. Huminto ako sa 11,000, lagpas 2,000 na. Medyo pinagsisihan ko na hindi ko binili. Ang V8 Hemi Rubicon, sobrang bumaba ang presyo. Dati nasa 80 hanggang 70,000 dolyar ang halaga. 60,000 na lang sila ngayon. May mga discovery na rin pero hindi ko makumpara ang presyo. Yung isa dumadaan na rin. Sa 40,000, gusto ko, kung gusto mo, 20. Ayos na kung makuha ko ng 18 at tabla lang. Nag-drive ako ng kotse ng 300 at 30 para sa 8 milya, pati 40,000, 41,000 at 1 at 45. Wala namang epekto, hindi mahalaga. Kung ikukumpara sa kotse ko, sobrang laki ng 60,000 dolyar. Nakakatukso at ang ganda ng truck na ito pero hindi ko gagawin. Bago pa ang mga gulong. May 44,000 milya na ito, astig. Hindi ko kailangan ng ganito o ng kotse na 60,000. Sinabi ko rin sa video, di ko na kailangan ng 60,000 na kotse. Ibig sabihin, stuck ako sa 4-cylinder hybrid ko na parang sasabog na ang tunog. Sobrang naiinis ako sa Jeep na mahal ko ngayon. Pero may isang bagay na astig tungkol sa auction na ito. Umulan kaya nadumihan ang kalsada at ang minaneho ko papunta dito. Wala na akong oras maglinis kasi kailangan ko itong i-check-in bago mag-8 ng umaga pababa ng timog. Di ko nalinis ng 1 oras, 45 min. Kaya tinawagan ko si Byron na nagde-detail dito. Sabi ko, may Land Rover ako. Ito number ko. Pwede linisin. Tingnan mo kung gaano niya nilinis ang kotse. Boom! Yumuko siya at nilinis ang gulong at tires habang nakaluhod. Ang ganda ng itsura nila. Yung rotors, bago pa talaga yan kahit mukhang kalawangin. Dahil sa mga kemikal na ginamit niya para linisin ang mga gulong, kaya ganyan ang itsura nila. Tapos nilinis at nilagyan pa niya ng wax ang buong kotse habang nakaparada. Tingnan mo kung gaano kaganda ang itsura nito kumpara sa dati. Sa tingin ko hindi ko pa naipakita sa iyo kung ano ang itsura nito dati. Ang linis talaga. Seryoso. Handa nang ibenta ang kotse. May preno, rotor, bagong alternator, bagong baterya, at maganda. Sino mang bibili ay makakakuha ng magandang Land Rover. Kung may sarili akong retail lot, ibebenta ko sana sa Florida. Pero wala pa. Kaya wholesale muna ito. G-Wagon. Sa video ko sa New Hampshire. Marami akong oras sa bahay at binubuo ko muli ang Flying Wheels sa New Hampshire. Masaya ako at komportable sa mga auction doon. Gustong gusto ko ang mga nabibili ko. Kaya bili lang ako ng bili. Ano nangyayari sa buhok ko?
Bumibili ako ng 7 to 9 na sasakyan tuwing umuuwi, mga 1 to 2 beses kada buwan. Masaya ako sa pagbili at pag-attend ng auction. Pero ano nga ba gagawin ko sa isang Rolls Royce? Yan ba ay Dawn o Rolls Royce Ghost? Hindi ko rin alam o may pera pambili, kaya Dawn na lang. Cullinan ba yan? Rolls Royce Cullinan o Dawn? Hindi ko talaga alam. Oh, tingnan mo, huwag, Craig. Alam mong ayaw mo nito? Oo, alam ko. 2,005 Mercedes SL 500 na may 20,000 milya, ito ang nakakabaliw. May nakasulat na arbitration sa windshield. Ibig sabihin, may mali sa kotse na to, kaya in-arbitrate nila sa 1,000 milyang Mercedes. Tingnan mo, laspag at napabayaan na to. Basag ang screen, sira ang instrument cluster. Malamang di na gumagana ang bubong. At kupas pa. Heto, may 20,000 pa. Sobrang ayaw ko talaga ng mga kotse na to, pero ang astig ng itsura nila at sobrang mura. Yun ang nakakaakit sa kanila. Siguro mga 5 o 6,000 dolyar lang tong kotse na to. Ano to? Tama? Heto ba ay isang Gran Turismo 3? Hindi, Carrera 11 lang yan na may pakpak parang Gran Turismo 3. Iba ang Gran Turismo. Simple pero may roll bar, suspension, gulong at body package na kakaiba. Nakakabaliw isipin. Pero base model 700, 11 lang to na may 785 milya. Bakit? Kasi dito na nila makukuha agad ang pera, di na kailangang maghintay pang ibenta. Habang nasa auction tayo, gusto ko lang ipakita sa iyo na hindi lang Ferrari, Porsche at Audi dito. May 1,774 Corvette Stingray din. Sabi dito, may 454 ito. Talagang may 454 na makina ang lumabas noong 1974. Hindi ko alam. Pero na-upgrade na ang preno nito sa Wellwood brake calipers. 4 na bilis din ba ito? Automatiko ito. Pang araw-araw na gamit, di perpektong show car, pero maayos magsara ang pinto. Astig pa ring makita. Kakaibang panahon ang dekada 70. At hindi talaga naging kotse ng mga kabataan ang mga Corvette. Kahit noong dekada 70, kotse na ito ng matatanda. May kasama pang T-tops. Gusto ko kung paano nakaayos ang una, pangalawa, pangatlong gear, drive at neutral. Nagpalit ng dashboard at gauge. Ang astig ng kotse na to. Mukhang hindi ito isasali sa auction, pero yung 454 Stingray, astig talaga. Sana makita ko ito kapag tumakbo na. Siguro sa loob ng linggo o sa susunod. Yung Land Rover, dumaan na sa auction. Nagsimula ng 20,000. Walang inilabas na pera. Kakagawa lang ng serbisyo. Labing-anim at kalahati? Sabi niya, kailangan kong gawin ang 17. Ikaw, 16 lang ang nakuha mo. 15, 16. Hindi nabenta ang Land Rover dahil 15, 5 lang ang pinakamataas na bid, masyadong mababa. Sa tingin ko, nagbayad ako ng 16. Kaya hindi naman sobrang baba dahil 8 buwan na mula nang magbayad ako. At siguro nagdagdag ako ng 5 o 6,000 milya. Sa tingin ko, mga 79,000 milya na ngayon, 85, 6,000 na. Kaya nagdagdag ako ng 56. Siguro 6,000 milya ang nadagdag ko. Nagagamit ko naman, kaya siguro sapat na. Parang eksperimento lang, gusto kong makita kung magkano makukuha. Kung mag-cash out at tabla, ayos lang. Kung hindi, ibebenta ko na. Ibig kong sabihin, kung gusto ng isa sa inyo, pwede nyo itong kunin. Hindi ko naman kailangang kumita dito. Sa tingin ko, nakapost ito sa website natin ng mga 21,000. Alam ko namang pupunta rin ako dito, kaya gumising ako ng maaga, maghapon sa auction. Dapat binili ko yung Corvette. Yun talaga yung nakawala sa akin. 12,000 para sa supercharged na C5 standard transmission, 70,000 milya. Medyo nadismaya ako pero ngayon, ibebenta ko na lang itong sasakyan na to. Hindi ko kailangan ng pera o mag-cash out. Gusto ko lang ng espasyo. Kaya baka ibenta ko na lang ito sa inyo sa puhunan. Ang gaganda ng kotse dito sa Florida. Di ko pa alam ang gagawin ko. Dadaling ko ang kotse sa Miami at ipapark doon bilang sasakyan ko. Baka ipapa-auction ko ulit. Mawawala ako ng 2 linggo pagbalik ko. Ibebenta ko ito ng 18,000 kung may interesado. Nabili ko ito ng mga 18 kasama auction fees. Kaya kung interesado ka sa presyo ko. Nagpalit kami ng alternator, baterya, serpentine belt, brake pads at rotors, sa lahat ng gulong, pati baterya sa trunk, kaya 20 ulit na HSE Discovery ito. 85,000 at 600 milya na, kaya aabot siguro ng 86,000 milya pagtapos na tayo. Meron itong inch na mga gulong at may Wild Peak na Falcon na mga gulong na maganda pa ang tread. Malinis ang katawan mula taas hanggang baba sa gilid. May maliit na gasgas dito at dito.
Magkakapareho ang mga gulong sa lahat ng bahagi. Hindi naman ako nagmamaneho ng 85 sa highway ng tuloy-tuloy. May dalawang susi ako dito. Isa ay kung saan pa. Sa tingin ko dapat bumaba rin ito. Bumababa ito gamit ang remote. Tingnan natin ang WeatherTech mats at carpet. Ganyan ang gamit niyan. Mukhang walang tow package. May spare tire sa ibaba. Lahat ng upuan natutupi. May storage dito at doon. Kapag pinindot ito, magsasara na. May kaunting gas-gas sa side at pinto. Gustong-gusto ko ang blacked out na version ng sasakyan. Astig tingnan sa silver at itim, kaya ko ito binili. Ayoko ng Range Rover kasi mahal. Ito parang budget Range Rover ko at maayos din. Pareho pa sila ng makina ng Range Rover HSE, yung supercharged na 6-cylinder. Kung interesado ka sa sasakyan na may 86,000 milya, pwede mo na makuha sa akin sa tingin kong 68,000. Bagong-bago pa, ibebenta ko ito ng 18. Kung may gusto, kontakin nyo ako sa website namin worldwideweb.flying-wheels.com. Pwede kang kumita dito. Ginamit ko na ito. Kung magagamit ko ito ng libre, panalo na ako. Kung matulungan ko ang iba sa matinong sasakyan, panalo na. Salamat sa panonood. Hindi ko pa alam gagawin dito. Pero kung may gusto kayo, message lang. Salamat sa panonood at kita-kits ulit. Masaya ang auction days. Nakapag-video ako, may mga nakakatawang kotse at gusto ko na ng CT5 Blackwing. Salamat sa panonood, kita-kits. Paalam. Oo nga pala. Nagsiship kami sa buong bansa kaya pwede kong ayusin ang shipping para sa'yo at ipadala mismo sa pintuan mo ang kotse.